Hi guys! Ayan, yung nire-record natin ngayon dyan is dun sa title, How I Met My Retired US Navy. Ayan. So yun nga dyan guys, yung binabanggit natin dyan na nakilala ko yon sa isang dating site ng My Transgender Dating Site, yung aking minamahal na retired US Navy. Ngayon, nagkakilala kami hanggang sa dumating yung ika-5 buwan ng pagkakakilala. Okay ang pamilya niya sa akin, pinakilala niya sa akin yung kanyang anak sa una niyang asawa kasi namatayan na siya ng unang asawa. Ngayon, hindi na siya nag-asawa, bukod pa doon, byudo na siya. So, nung nakilala ko yon, nung last holiday, memorial holiday, nakilala ko yung anak niya, binidyo call niya ako. Tapos, kahapon, binidyo call din niya ako para lubos na makilala ko lahat talaga yung mga anak niya. 2 babae yon. Isa na dyan, si Chloe. Makikita nyo sa pictures. Si Chloe, siya yung panganay na anak na babae. Kaya niya ako pinakilala dun sa panganay kasi may katarayan daw yon. At siya na mismo nagsabi na bibihira lang daw sa mga naging kakilala niya ang pinapansin daw nung anak niyang panganay na si Chloe. Kaya minabuti kong kausapin na rin yung anak niyang panganay kasi yun lang din yung available at that time na pwedeng makausap at makilala. So pinakilala niya sa akin si Chloe, mabait naman na bata. Sabi kong gano'n na hindi ko naman papalitan ng posisyon ng nanay nila dahil nanay nila yon. Ang misyon ko lang, tanging mamahalin ko lang ang kanilang tatay at magsasama kami habang buhay dahil kailangan ko naman ng katuwang sa buhay na may magmamahal sa akin at meron din ako mamahalin. Pero ang posisyon ng pagiging nanay para sa kanila, hindi ko aagawan ng posisyon ng nanay nila dahil yun ay posisyon na ng nanay nilang namayapa na. So ikinatuwa yun ng anak niya kasi buti naman daw at ganun daw ang aking hangarin at hindi daw pera ang habol ko. Sagot ko naman dun sa anak, hindi naman habol ko pera kasi kaya ko naman kitain ang pera. Kung dadalin man ako dyan ng tatay mo, kaya ko naman maghanap buhay. Dahil kung maghanap buhay man ako, yung kikitain kong pera, yun ay ipapadala ko dito sa Pilipinas, sa pamilya ko dito. Yun ang sabi ko sa kanya. At pinalaki din ako ng lola ko na never manghingi ng pera sa kanino man, kundi pagtrabahuan ang pera. Yun ang aking talagang sinabi kay Chloe. At kinatuwa rin ni Chloe yon. Hanggang sa nagkapalagayang loob kami na anak niyang panganay na si Chloe. At nabanggit nga niya, pati nung asawa ni Chloe, na kailan ba daw ako nila makikita ng personal. Sabi ko, ewan ko sa tatay nila kung kailan ako dadali ng tatay nila. Sabi ko, kasi ang tatay nila naman ay nagdidesisyon kung kailan ako dadalhin dyan. Pero ang una niyang gagawin, dadalawin ako dito sa Pilipinas para kami magsama at makilala ang pamilya ko sa probinsya. Mga professional naman din yun. At ang magulang ko naman dito para makilala naman din niya. So yun ang mga gagawin niya. Kumbaga sa Tagalog, pamamanhikan. Kasi nga, fiancé ako. Fiancé, ibig sabihin, ilang hakbang na lang magiging asawa na ako pag makakasalan niya ako sa Amerika. Yun ang kanyang gagawin muna dito. Mamamanhikan siya. Kikilalanin niya yung aking mga pamilya muna dito sa Pilipinas. Yun naman ang kinatuwa ng anak niya na si Chloe. At makikita nyo dito sa pictures. Makikita nyo dito guys. Alam nyo guys, masaya na rin ako kasi never pa ako nakaranas ng ganito sa tanang buhay ko na may liligaw sa akin na retired US Navy. Kumpara naman din sa mga naging ex ko na AFAM, foreigner, ganyan. Siya lang, ito lang ang nagpakilala sa akin sa kanyang pamilya. Napaka-pribadong tao nung aking masasabing asawa. Kasi nga, never pa niyang ginawa na ipakilala yung kanya mga nakikilala daw noon, pero graduate na daw siya sa ganoon. Kaya nasa transgender dating site siya. At ang kagandahan pa doon, ayaw niyang baguhin kung ano man ang nakita niya sa akin. Bagkus, ako na daw bahala magpaganda, mag-improve kung meron pa akong i-improve na gusto kong gawin. Basta ang para sa kanya,
ayaw niyang magbago ako para lang sa kanya. Yun ang sabi niya, kasi tanggap niya ako kung ano man daw ako at kung ano man ang itsura ko, kung ano man daw ako na nakilala niya. At saka sabi niya, wag daw ako magpapapayat, na ikinatawa ko, wag daw masyadong payat, gaya daw ng mga artista dito sa atin, na ubod daw ng payat, parang halos wala na daw kinakain. Kasi nga, sa kanilang lugar, medyo chubbyhin talaga ang mga babae, bihira lang yung merong talagang conscious talaga sa katawan na ubod ng sexy. Pero siya, sanay daw siya dahil kung ano man ang itsura ng asawa niya, tanggap daw niya. Yun ang sabi niya sa akin. Which is, tanggap daw niya kung ano daw itsura ko. Wag na daw ako magbago dahil para lang daw sa kanya. Hindi daw maganda yon kasi ang pinili naman din daw niya ay hindi itsura kundi ang ugali ko daw na nakilala niya for haba daw ng 6 months naming pagkakakilala. Tapos ginawa na din naming official guys ang pagiging kami nitong last 29 ng August kasi nga sabi naming dalawa sa isa't isa, nag-I love you na tayo pero hindi natin alam kung anong numero para ma-celebrate ang ating first anniversary. Sabi niya, o sige, pagdating nitong August 29, kung yan ay gusto mo rin, ako gusto ko rin, sabi niya, gawin nating official na tayo para pag dumating man ng 29 kada buwan, isi-celebrate natin ang mansary, sabi niya. At pagdating ng August 29, yan ang magiging first anniversary natin. Yan ang sabi niya. Umagri at sumang-ayon din naman ako sa kanya. Kasi maganda rin naman. At yun din naman ang aking gusto. At tinanong din niya ako, yan ba gusto mo? O ako lang ang may kagustuhan yan. Gusto ko dalawa tayong nag-agree dyan sa isang bagay. Mahirap kasi na iba pala yung gusto mo sa gusto ko. Sagot ko naman, tama naman. Parehas tayo ng kagustuhan. Kaya yon, lalo kami nagkasang-ayunan. At happy din ako kasi pinakita niya yung kanyang mga kabaro na mga sundalo na pag dumadalaw siya sa opisina nila, pinakilala niya ako. Tapos ayan, makikita niyo na dito ang pictures. So ayun guys, ayan na. Pinag-uusapan natin dito dyan sa video na yan. Ang tinatalak-talak ko dyan tungkol sa after 6 diet. Yun ay yung wala ka nang kakainin pagdating ng sapit ng alas 6 hanggang madaling araw para tayo sumeksi. Ayan. So yun ang ating tinatalakay dyan. Ayan. Pasensya nyo na, medyo naubo ko guys kasi ang init dito sa laundry shop. At dito rin ako nagvo-voice over, nag-edit sa laundry shop pag walang magawa. Pag wala nang gagawin, pagtapos na tayo sa mga ating gawain. Ayan. Makikita nyo rin dyan, malapit na ang ating litrato na ipapakita sa inyo kasi syempre gusto kong dalhin kayo sa aking journey ng buhay. Ayan, malapit-lapit na. Ang una nyo makikitang picture ay ako. Sunod ay ang picture na pinadala sa akin ng aking asawa na retired US Navy. And after nun, ang kanyang pag-video call sa akin at ang picture na habang naka-video call ako, pinakikilala niya sa akin nung Memorial Day, nung araw din na holiday na yon, pinakilala niya sa akin ng kanyang panganay na anak na si Chloe. Ayan, makikita nyo dyan, lapit-lapit na rin, konting tiis na lang, makikita nyo na yung pictures na
sinasabi ko at binabanggit ko. Ayan. Makikita nyo na dyan. Ayan, makikita nyo na in a matter of ilang minutes na lang. Medyo mahaba-haba lang talaga yung talak-talak natin dyan. Kasi kung ano-ano na lang yung natatopic ko dyan. Kaya minabuti kong vinoice over na lang. Para at least medyo okay din naman. So, ayan. Ayan, pinakita ko nga. Ayan, ang ating laundry shop at meron din tayong maliit na ice creaman sa gilid. Yan, na hindi ako umaasa ng kung kanino mang pera dahil kaya ko namang kitain. Pwede naman akong maghanap ng trabaho para hindi umasa sa pera ng ibang tao. Yan ang sabi ko. Sa marangal na paraan, sabi ko dyan, yun din ang binukang bibig ko kay Chloe sa panganay na anak ng aking minamahal. Kasi nga, mahirap na yung kung anong isipin nila. Baka isipin nila pera lang nila ang habol ko, which is hindi naman. Well, in fact, sinabi ko na rin yun kay Chloe nung una pa lang. Kaya ko naman maghanap buhay para meron akong pang tustos dito sa pamilya. Kung sakali man na nasa Amerika na ako, meron ako mapapadala para sa pamilya ko na hindi ako umaasa sa pera ng asawa or ng ama niya. So, ayan guys. So, malapit na. Ayan. Ayan ako habang naka-video call kami. Tapos, ayan naman ang aming conversation. Tapos, eto naman siya, nung habang naka-video call, kinunan ko ng picture. At ito yung picture ng Memorial Day. Ayun si Chloe, panganay niyang anak at siya. At ayan siya, naka-marines. Ayan siya, at ayun ang asawa sa likuran. At ayan ako, at siya, nag-uusap kami niyan. So, ayun guys, I'm so happy na nadala ko kayo sa journey ng aking love story of how I met my retired US Navy. Or, ba yan? Umepal na naman ang ating dryer. So, ayan. So, I'm happy na nadala ko kayo sa journey ng aking love story of how I met my retired US Navy or US Marines na fiancé. Ayan. So, thank you guys again for watching and supporting my channel. Gayon din sa aking mga mini followers, sa mga nanonood at kakarampot na nanonood. Sana madagdagan pa kayo. And yan, thank you. Don't forget to hit the like, share, and subscribe button para updated ka sa next natin na future uploads about my journey. Yan. Thank you guys. Bye.